Pagkalipas ng 7 minuto at kalahati, hindi ka na magiging panganay na binibini ng Feng family. Luoso, ikaw. Aking binibini. Dapat mo nang baguhin ang pananalita mo. Dahil maya-maya lang, ako na ang magiging ikaw. Ako na ang magiging panganay na binibini ng Feng family. Ang pinakamahalagang anak ng dakilang general. Ang magiging kabiyak ng ikasyam na prinsipe na si Murong Changhe sa bansang USH. At ang magiging reyna sa hinaharap. Hindi ikaw. Ako ang tunay. Tigil, nakalimutan mo na ba? Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kalsada. Dinala kita sa Feng family. Ako ang nagturo sa iyong magbasa at magsulat. Ako ang nagturo sa iyo. Behave ka lang. Hindi ito masakit. Kuya Murong, iligtas niyo po ako. I-enjoy mo na lang ito. Tapusin niyo na ako. Tapusin niyo na ako. Sinong mag-aakala na ang binibini ng Feng family ay maglalaho na lang ng ganito? Tara na. Kapag naging immortal ako, sisiguraduhin kong sa mundong ito, wala nang nakaraang buhay, wala nang reinkarnasyon, wala nang balanse ng dilim at liwanag, at wala nang itinakdang kapalaran. Hahayaan ko ang mundo ng mga tao na mawalan ng sekta at mawalan ng mga pinuno. Mula ngayon, ako na ang maghahari sa lahat. Daanan ito ng mga immortal, bawal ang mga mortal dito. Ang pumasok ay mapaparusahan. Kung hindi ka kikilos bilang tao, paano ka naging immortal? Ngayong araw, sisirain ko ang inyong tarangkahan, bubuksan ang pinto ng kalangitan, at gagawing immortal ang mga mortal. Ang tapang mo, Ang laking palapastanganan. Isang hamak na mortal lang. Nangahas na sabihin tatapusin ang mga immortal. Sabihin mo ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay wala sa talaan ng tadhana, at ang apelyido ko ay wala sa 6 na landas. Kung hindi kayo luluhod sa akin, tapos na ang inyong oras. Magbayad ka. Tatalsikin mo ako? Hindi mo kaya. Mga immortal, pakinggan nyo ang huni ng Phoenix. ang banal na hayop na phoenix. Hindi ganyan ang paggamit ng espada. Kayong apat, sabay-sabay na kayong sumugod. Napakayabang mo. Four symbols, soul extinguishing array. Innate 8 trigrams array. Twelve capital gods and demons array. Fearless? Wasakin mo ito. Kayong mga immortal, hanggang dyan lang pala ang kaya nyo. Ning Shuang, nangako ka sa akin na babalik ka sa lungsod ng Nanyue para singilin ang katarungan ng Jiang Luosu para sa akin.
Bumalik na sa lungsod ang Ninth Prince. Lahat ng walang kinalaman magsitabi kayo. Kuya Murong, balita ko ngayong gabi sa loob ng Linglong Pagoda, mayroong isang 7-colored foundation pill na ia-auction. Bibilhin mo iyon para ibigay kay Yanran, hindi ba? Jiang Luoso. Tatapusin ko ang lahat ng mga trader at walang puso sa mundong ito at parurusahan ang mga taong mas masahol pa sa hayop. Sino ka? Ang lakas ng loob mong maglabas ng espada laban sa sasakyan ng Ninth Prince. Mukhang gusto mo nang mawala. Kung hindi ko lang naaalala ang pinagsamahan natin sa hukbo, sa tapat lang ng pagturo niyo ng inyong mga sandata sa akin, isa na iyong malaking kasalanan. Jiang Luoso, maghintay ka. Hihintayin kong makuha ang hustisya laban sa iyo at ilalantad ko ang maitim mong puso. Hinto, pagoda ng Linglong, hindi ka pwedeng pumasok ngayong araw. Hindi ako pwedeng pumasok? Sinabi na ng aking young mistress na ang 7-colored foundation pill ay magiging kaniya. Hindi lang ikaw ang hindi pwedeng pumasok simula sa sandaling ito. Kahit sino ay hindi pinapahintulutang tumuloy. Jiang Luoso. Ano? Hindi ka pa rin susunod? Alis, magtagal ka pa ng 1 segundo, makaaway mo na ang Feng family, ang susunod na magiging maharlikang pamilya ng Yuezhi at ang buong mundo. Titingnan natin kung ang mundong ito ay sapat na para maging kalaban ko. Yanran, nandito na ako para ipaghiganti ka. Seven-colored foundation pill? Matagal ko na nababalitaan ang Linglong Merchant Alliance ay mayroong isang napakagandang klaseng pill para sa foundation establishment. Hindi ko akalain na totoo pala ito. Kuya Murong, talagang ito ang 7-colored foundation pill. Dahil kilala naman ito ng lahat, hindi na ako magsasalita pa ng marami. Ibibigay ito sa pinakamataas na presyo. Ang ganitong banal na bagay ay dapat mapunta sa aking Shu family. Magbabayad ako ng 3. Karapat-dapat ka ba? 5 milyong dolyar. Ang bagay na ito, siguradong makukuha nating mga Hanli. Master Hanli. Matagal nang narating ni Sir ang antas ng core formation. 300 taon na ang nakalipas, bakit kailangan pa po ninyong makipag-agawan sa amin? Hindi ko man kailangan, hindi ibig sabihin na hindi rin ito kailangan ng aking mga tauhan. Bakit? May reklamo ka ba? Ako. Gusto kong makita ngayon kung sino magtatangkang kumuha nito sa akin. 10 milyong dolyar. Mayroon nga talagang naglakas loob na makipag-agawan kay Sir. Sino itong batang babaeng ito para maglakas loob na agawan ako? May karapatan ka ba? Panganay na anak ng Feng family. Fiancé ni Ninth Prince. Ang batang Panginoon ng 3,000 guwardiya ng Feng family. Feng, eldest Miss Feng. Ang aking titulo, sapat na ba iyon? Ito. Sapat na po. Higit pa sa sapat. May sapat na titulo ang Feng family. Pero ikaw ay hindi. Sino ka? Lakas ng loob mong hamunin ng eldest Miss Feng. Saan galing ang hampas lupang ito na lakas loob na kinuwestiyon ng katulad ko? Nagawa mo pa akong tapatan. Balak mo ba talaga akong kalabanin, pati na ang buong Feng family? Feng family? Sa palagay mo ba talaga ay kinakatawan mo ang Feng family? Ang foundation pill. Mahal na Pilipini, ang pildorang ito ay pag-aari ng aming Linglong Merchant Alliance. Hindi ito dapat kunin ng pilit. Kukunin ng pilit? Nagkakamali ka. Talagang kukunin ko ito. Kung gusto mo ang pildorang ito, maaari kang mag-alok ng presyo. Kung hindi, magiging kaaway ka ng aming Linglong Merchant Alliance. Habang buhay ka naming tutugisin hanggang sa dulo at hindi kami hihinto hanggang hindi ka nagbabayad. Mag-aalok ng presyo? Isa lang siyang taong nagtatago. Ano ang karapatan niyang mag-alok? Ang lakas pa ng loob niyang kalabanin ako. Hoy, hampas lupa, lumapit ka rito. Lumuhod ka sa harap ko at ibigay mo ng kusa ang 7-colored foundation pill. Maaari ko pa ring palampasin ito. 10 taon na? Pero ang kanyang galit ay bakit lalo pang tumitindi? Parang hindi na siya ang kilala kong Fenger. Pinaluluhod mo ako?
Feng Er? Ayos ka lang ba? Ang foundation pill na ito ay walang silbi para sa akin. Pero dahil gusto mo ito, pipilitin ko itong agawin sa iyo. Anong balak niyang gawin? Hindi. Sinira niya ang foundation building pill. Nangangahas kang sirain ang kayamanan ng aking Linglong Merchant Alliance? Maingay. Gusto mo na bang mawala? Naglakas loob kang sirain ang aking pundasyon. Wala akong pakialam kung sino ka man. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Nasaan ang Feng Guards? Tapusin niyo siya. Kunin niyo ang kanyang kaluluwa. Pahirapan niyo siya ng husto. Gagamitin ko ang kanyang dugo para makagawa ng human soul pill. Papahirapan niyo ako? Akala niyo ba ay 10 taon na ang nakakalipas? Sa tingin niyo, kaya niyo akong hawakan? Sino ka? Hulaan mo. Nasa kamay ko ang Feng Summoning Order. Iniuutos ko sa inyo na huliin ang masamang babaeng ito. Ang Feng Summoning Order. Tunay ngang ang Feng Summoning Order iyan. Lahat tayong mga taga ng Yue. Dapat gumalang sa nagtataglay nito at sumunod sa bawat tawag. Ito ang matagal na nating batas. Kaibigan, inalipusta mo ang Feng family, kaya huwag mo kaming sisihin sa aming gagawin. Wala akong pakialam kung sino ka, gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan. Hawak ko ang Feng Summoning Order. Ang buong Nanyue ay dapat sumunod sa aking mga utos. Paano ka lalaban sa akin? Kapag nahuli ka na nila, makikita ko rin kung sino sa likod ng iyong mga pakunwari, ang tunay na nagtatago. Sa tingin niyo ba, kaya niyo akong pigilan? Ang Feng family na blood kill technique. Ang Feng Blood Kill? Paano niya nalaman ang secret technique ng ating Feng family? Ang Feng blood kill ay ibinibigay lamang sa susunod na tagapagmana. Sino ka ba talaga? Sino ba ako? Sino ang gagamit ng Feng Blood Kill? Hindi mo ba talaga alam? Prinsipe Murong? Dahil alam niyang gumamit ng Feng Blood Kill, siguradong may malaki siyang koneksyon sa masamang babaeng si Feng Yanran. Malapit na ang seremonya ng Feng family. Hindi dapat magkaroon ng mali sa pagkakakilanlan ko at lalong hindi pwedeng malaman ni Murong Changhe ang katotohanan. Kahit na mataas ang antas ng lakas niya, hinding-hindi siya mangangahas na labanan ng isang prinsepe. Titingnan ko nga kung sino ba talaga ang babaeng ito. Ikaw ay? Kuya Murong, dahil alam niya ang lihim na sining ng aking Feng family, siguradong may kaugnayan siya sa akin. Hayaan niyo pong ang inyong Yanran ang umasikaso nito. Dahil marunong si Fairy ng Feng Blood Kill, tiyak na mayroon siyang malaking koneksyon sa Feng family ko po. Patawad po dahil hindi agad napansin ng inyong Yanran ang katayuan ni Fairy. Dahil lang sa 7-colored foundation pill, kung naging mapangahas man si Yanran kay Fairy, handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Hindi lang parusa ang kailangan mo. Dapat ka nang mawala. Tigil. Fairy, dahil lang sa isang foundation building pill, hindi naman yata sapat iyon para tapusin ang buhay niya. Kuya Murong, siguradong ninuno ng aking Feng family si Fairy. Ayon sa batas ng Feng family, sinumang bumastos sa nakakataas ay nararapat lamang parusahan. Handa pong magparusa ang inyong Yanran. Gusto mo akong tapusin? Pero nakalimutan mo ba? Ako na si Feng Yanran ngayon. Kung tatapusin mo ako, tingin mo ba ay papayag si Kuya Murong? Fairy, asawa ko ang inyong Yanran. Kung may parusa man, handa ang inyong Changhe na samahan si Yanran. At kung kailangang magsakripisyo, ang inyong Changhe ang handang humalili para kay Yanran. Ano na? Kaya mo ba akong saktan? Kaya mo bang kumilos? Hangal, tingin mo ba ang taong nasa harap mo ay ang tunay mong minamahal? Umalis ka sa harap ko. Fenger. Ano naman kung tungkol sa Feng Shui siya? Naglakas loob kayong sirain ang mahalagang kayamanan ng Linglong Merchant Alliance kahit pa ang tanyag na general na si Feng Xiaopayan? Kailangang magbayad sa akin. Si Linglong Merchant Alliance, ang Yuanying period na si Elder Mo.
Ang Feng family at Yanran ay nagbibigay pugay sa iyo, Elder Mo. Nais ko lang iulat sa iyo, Elder Mo, na ang 7-colored foundation pill ay nasira at wala akong kinalaman doon. Siya, ang masamang babaeng ito, ang hindi rumespeto sa Linglong Merchant Alliance at hindi kumilala sa kapangyarihan mo, Elder Mo. Nakahanda siyang kalabanin kayo hanggang huli. Hindi lang iyon, ninakaw din niya ang sikretong sining ng Feng family. Pakiusap ko po sa iyo, Elder Mo, dakpin ang masamang taong ito. At matapos siyang parusahan ng matindi, ang Feng family ay may malaking pabuya sa inyo. Yuan Ying na siya. Bakit? Ngayon ay natatakot ka na. Ikaw na mahilig magpanggap. Gusto mong gumanti? Sa susunod na buhay na lang. Huwag kang mapusok. Sinira mo ang kayamanan ng aking Linglong Merchant Alliance. Kung hindi kita papatayin ngayon, nasaan na ang dangal ng ating samahan? Maliit na Yuan Ying lang. Nagagawa mo pa akong harangin. Ang iyong kapangyarihan. Minsan na akong nakatalo ng 12 eksperto sa isang iglap. Sino ka sa tingin mo? Para pigilan ako? Tumigil ka! Tumigil ka! Huli na ang lahat. Huwag! Kuya Murong, Huwag! Umalis na kayo! Kuya Murong. Ning Shuang. Ning Shuang. Ning Shuang, palabasin mo ako. Ning Shuang. Ning Shuang, palayain mo ako. Kailangang lumabas ako. Nanyue? Dito sa Nanyue? Nararamdaman ko ang pagtawag ni Kuya Murong. Nararamdaman ko ang presensya ng Feng family. Ano ba talagang balak mo? Ning Shuang, 10 taon na. 10 taon na ang nakalipas. Gusto ko nang umuwi. Ngayon na kailangang bumalik ako sa Feng family. Hindi pa wala si Jiang Luosu. Kung babalik ka sa Feng family ngayon, sino ang kikilala sa iyo bilang tunay na panganay na binibini ng Feng family? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Gusto ko nang umuwi. Miss ko na ang tatay ko. Miss ko na si Kuya Murong. Feng Yanran, magising ka nga sa katotohanan. Wala ka na sa mundong ito. Kung uubusin mo ang iyong lakas at aagawan mo ako sa katawang ito, tuluyan ka ng maglalaho. Ang kaluluwa ko ay naninirahan sa iyong kamalayan. Habang nandyan ka, hindi ako maglalaho. Iyan ay dahil sa kapangyarihan ko na nagpoprotekta sa iyo. Kung hindi ay matagal ka nang naglaho ng tuluyan. Huling babala ko na sa iyo. Kapag nagmatigas ka pa at hindi ka sumunod, papabayaan na kita. Babalik na lang ako sa mundo ng mga bathala. Nangako ka sa akin na tutulungan mo akong maghiganti. Hindi mo pwedeng hayaan na patuloy na linlangin ni Jiang Luosu si Itay at si Kuya Murong. Gusto kong pumunta ka sa Feng family sa seremonya ng paglilipat ng posisyon. Sa harap ng lahat ng mga tao, ibunyag ang kanyang pagiging mapagkunwari at sabihin sa lahat na ako ang tunay na Feng Yanran. Ang General Feng ay nagbabalik. Sinong nangangahas na humarang? Iyon ang aking Itay. Ama. Ama. Feng Yanran, magising ka na sa katotohanan. Kahit nahayaan ko kayong magkita ngayon, maniniwala ba siya sa iyo? Huwag mong kakalimutan. Hindi pa bumabalik sa dati ang mukha mo. Isa pa, Jiang Luosu, sa Feng family ay nanatili na doon sa loob ng 10 taon, at hindi lamang sa ilang salita mo ay magagawa mo na siyang mapabagsak. Pangako, sa gaganaping selebrasyon ng paghalili sa Feng family, hahayaan kitang ikaw mismo ang tumapos sa kanya. Bumalik na tayo. Ano ang nangyari kay General? Wala ito, marahil ay bumabalik lang ang dati kong karamdaman. Nakapagtataka? Bakit ang tindi ng sakit ng dibdib ko? Dito iyon. Ito mismo ang lugar. Dito kami ni Kuya Murong nangako sa isa't isa na magsasama habang buhay. Ning Shuang, gusto ko ng lira. Ibigay mo sa akin ang lira.
Fenger. Liwanag na sinabi ni Fenger na hindi na raw niya matandaan ang piyesang ito. Fenger, tanda mo pa ba ang lawang ng Shili sa ilalim ng mayelong langit? Kuya Murong, parang hindi na po matandaan ni Feng Er. Pwedeng umuwi na po ba tayo? Sige, uuwi na tayo. Fenger, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Ikaw mismo ang sumulat ng piyesang ito. Pero bakit ang babaeng nasa harap ko ngayon ay parang isang estranghero? Fenger? Fenger. Lawang ng Shili. Sa ilalim ng mayelong langit. Bawat hibla ng sutla ay puno ng pighati. Nag-iisa sa ilalim ng buwan. Umaasang may poprotekta. Mas mabuhati pang maging magkapareha kaysa maging isang diwata. Fenger? Hindi ba't sinabi mong hindi mo na matandaan ang piyesang ito? Bakit sa lumipas na mga taon, pakiramdam ko ay naging ibang tao ka na? Ano ba ang totoong nangyari sa iyo? Fenger? 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 Master Murong, igalang mo ang sarili mo. Bakit ikaw ang nandito? Patawad? Napagkamalan kitang iba. Ito ang tula para sa amin ni Fenger. At ito rin ang lugar kung saan nangako kami sa isa't isa. Panginoong Yuexian. Ako po si Feng Yanran. Ako naman po si Murong Changhe. Nagnanais kaming mag-isang dibdib. Magsama sa hirap at ginhawa. Sa habang panahon. At hindi magkahiwalay kailanman. Kung sakaling labagin ko ang sumpang ito, ako si Murong Changhe ay nakahandang maparusahan at hindi na makatawid sa kabilang buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya Murong. Murong, Kuya Murong. Kuya Murong, bumalik na ang iyong Fenger. Bakit sa tuwing malapit ka? Nararamdaman ko ang presensya ni Fenger? Nandito si Fenger. Nandito lang si Fenger sa tabi mo. Kuya Murong, tumingin ka naman sa akin. Bakit? Ningshuang, ako. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ko, ang kapangyarihan ko, humihina na ang aking kapangyarihan. Ningshuang, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Sabihin mo kay Kuya Murong na ako ay buhay pa. Kailangan kong makabalik sa katawan ko. Gusto kong sabihin sa kanya na buhay pa ako. Kuya Murong. Fenger? Fenger, nasaan ka ba? Nasaan ka na ba talaga? Ang nakikita ko ba ngayon? Ay ikaw pa rin? Sabik na ako sa'yo. Kuya Murong. Mahal na diwata, napakataas ng inyong kapangyarihan. Ngunit may isang bagay po na hindi ko maintindihan.
sa katawan ni Fenger. Ano po ba talaga ang nangyari? Bakit parang sa katawan niya po ay naging napakaiba na niya? Murong Changhe, ano po ay masagot niyo ako? Kuya Murong, peke siya. Huwag kang papayag na malinlang niya. Ako si Fenger. Ako ang totoong Fenger. Ako si Changhe, muling nagmamakaawa. Naway sabihin niyo po ang katotohanan. Ning Shuang, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo sa kanya na narito pa rin ako. Parang awa mo na. Ayaw kong malaman niya na wala na ako. Ang iyong Fenger. Kuya Murong, sabi ng utusan ay nagmamadali kang umalis. Alam ko na nandito ka lang. Jiang Luosu? Kuya Murong, paano? Ayos lang ako. Ikaw? May tao ba rito? Nasaan ang mga guwardiyang si Feng? Hinto! Wala siyang masamang balak. Huwag kang mag-alala. Hindi pa kita tatapusin ngayon. May mga galit na dapat ako mismo ang magbabayad. Ang mga pagkakamaling ginawa mo, hindi lang ito basta isa. Ang tapusin ka ng ganito kadali. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng kahihiyan, may isang taong magpapadama sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng masahol pa sa kamatayan. Ikaw. Kuya Murong, hindi ko alam ang sinasabi niya. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hindi ko alam kung bakit gusto niya akong saktan. Ako. Fenger, kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, walang makakapanakit sa iyo. Fenger, kahit ano pa ang mangyari o naganap sa iyo, ikaw pa rin ang aking Fenger. Kuya Murong, huwag kang umalis kay Fenger. Huwag kang umalis kay Fenger. Nawala ka man, nandito pa rin ang iyong Kuya Murong. Pero kahit buhay ako, ang aking Mosi naman ang wala na. Sa mundong ito, wala naman talagang habambuhay na pagsasama. Ngunit pipilitin kong baguhin ang tadhana at hahanapin ang daan pabalik. Kung wala nito sa mundo ng mga tao, pupunta ako sa mundo ng mga engkanto. Kung wala pa rin doon, ako na mismo ang gagawa ng sarili kong paraan. Bago ang lahat, isasakripisyo ko ang aking kapangyarihan para sa iyo. Lalabanan ang tadhana para mabuhay ka muli. Labanan ang tadhana, kapalit ng buhay. Feng Yanran, gumising ka na. Yanran, sinakripisyo ko ang lahat para buhayin ka. Kaya huwag mo na akong bibiguin. Sana sa paggising ko, ikaw ang makita ko para wala nang pagsisisi. Simulan na ang seremonya. 3,000 Feng Guards, makinig sa utos. Protektahan si Feng family. Ako. Hindi pa ako naglalaho. Bumalik na rin ang dati kong mukha. Maaari na pong umakyat si Batang Panginoon ng Feng at ang lahat po ay anyayahang saksihan ng kaganapan. Jiang Luosu, nagbalik na ako bilang Feng Yanran. Ipinapakilala ang young master ng Feng family, Feng Yanran. Nabalitaan ko na ang seremonyang ito ng pagpapalit ng pinuno ng Feng family ay nakarating pa sa kaalaman ng mahal na hari. Siyempre naman, si Binibining Yanran ay hindi lang isang hiyas ng Nanyue, kundi siya rin ang tunay na pakakasalan ni Ninth Prince. Ngayon, pagkatapos ng seremonyang ito, hihingi si Ninth Prince ng utos mula sa hari para opisyal na gawing prinsesa si Binibining Yanran. Napakamakapangyarihan na ng Feng family at ngayon naman makikipag-alyansa pa sila kay Ninth Prince sa pamamagitan ng kasal sa pagtutulungan nila. Siguradong si Ninth Prince ang mangingibabaw sa laban para sa trono at siya ang magiging numero 1. Pagdating ng oras, si Binibining Yanran na ang tatayong reyna ng buong bayan, isang napakataas na dangal talaga.
Napakataas na dangal. Feng Yanran, ni hindi mo naisip sa panaginip mo na balang araw papalitan kita para maupo sa pinakamataas na posisyong hinahangad ng lahat. Pagkatapos ng seremonyang ito, ako na ang magiging tunay na Feng Yanran, ang tunay na pinuno ng mga Phoenix. At ang pangalang Jiang Luosu ay hinding-hindi nababanggitin ni Numan. Ipinapakilala ang dakilang general, ang pinuno ng Feng family, si Feng Xiao. Pagpupugay sa inyo, General. Sisimulan na ang seremonya para sa pinuno ng Phoenix. Dakilang general, ihanda ang tatak ng Phoenix at ang huling turo ng mga ninunong Phoenix. Feng Yanran, nakikita mo ba? Kapag nabasa ko na ang turo ng mga ninuno at natanggap ang tatak, ako na ang magiging tunay na pinuno ng Phoenix. Basahin ang turo ng mga ninuno. Mayroon kaming 3 hangarin. Una, ang humawak ng sandata at sumakay sa kabayo. Ikalawa, ang makipaglaban sa ilalim ng langit. Ikatlo, ang protektahan at ipagtanggol ang bayan. Dahil dito, sino ang may lakas ng loob na magsabi na mas mahina ang mga babae kaysa sa mga lalaki? Madalas kong marinig na ang Western Region's lason ng alakdan at ang bansa ng 5 kamandag na gagamba ang pinakamalupit. Kapag bahagya ka lang nakagat nito, mabubulok ang buong katawan mo at araw-gabi kang magdurusa. Ayoko po. Ayoko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mawala na lang ng ganoon kadali. Gagawin ko lang na. Mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan mo. Luosu, nagmamakaawa ako sa iyo? Nagmamakaawa ako. Huwag mo na akong pahirapan. Tapusin mo na lang ito agad. Tapusin mo na ako. Itapon mo na lang ako. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Kapag wala na si eldest Miss Feng, ang kasinungalingan tungkol sa pagkawala ni Jiang Luosu, paano ko pa ito mapapanindigan? Si Jiang Luosu ay isang espiya ng bansa ng Li. Ninakaw ang mahahalagang sikreto ng Hukbong Feng, tumatakas patungo sa bansa ng Li, subalit nahuli siya ni eldest Miss Feng. Inuna ni eldest Miss Feng ang hustisya kaysa sa sariling pamilya, gamit ang siyam na antas ng paghagupit. Parusahan ng lubos si Jiang Luosu upang makatanggap ng pabuya mula sa hari at papurihan ni na Feng family at General Feng para sa kanyang mapapangasawang si 9th Prince upang magbigay ng karangalan sa labanan sa trono. Mula ngayon, wala nang Jiang Luosu sa mundo. Ang matitira na lang ay si Feng Yanran. Walang utang na loob. Napakasamang tao. Kasalanang hindi mapapatawad. Jiang Luosu, oras na para magbayad ka ng lubos. Ama. Binibini, ngayong araw ang seremonya ng pagpapamana sa aking anak. Bakit kailangan mong maglabas ng espada laban sa amin? Ang Jiang Luosu na binabanggit mo ay tunay na miyembro ng aming pamilyang Feng family. Ngunit 10 taon na ang nakararaan. Dahil sa pagnanakaw ng mga lihim ng hukbo, siya ay hinatulan na ng kamatayan para sa salang pagtataksil sa bayan. Wala na siya? Paano siya mawawala? Minsan ang mga mababait ay madaling mawala, pero ang mga masama, matagal ang buhay. Hindi lang siya buhay, kundi namumuhay rin siya ng matiwasay sa harapan ninyo, habang nagpapakasasa sa kayamanan. Buhay siya? Paano nangyari iyon? 10 taon na ang nakararaan, malinaw na nahatulan siya ng 9 na matinding hagupit. Totoo yan. Nang araw na yun ay naroon din ako. Nasaksihan ko mismo kung paano siya tinapos ng pinuno ng Feng family at ng binibining Yanran sa sarili nilang mga kamay. Narito lamang ang ating mahal na binibini. Walang sinasabing Jiang Luosu dito. Mapangahas mong pinasok ang himpilan ng Feng family at ginulo ang aming seremonya. Wala akong pakialam kung sino ka man o kung saan ka man galing kung magpapatuloy ka sa paggawa ng gulo. Huwag mong sisisihin ang Feng family kung gamitin namin ang aming kapangyarihan laban sa iyo. Imposible. Hindi ito maaari. Hindi siya maaaring maging ang Feng Yanran. Nakita ko siyang nawala na ng sarili kong mga mata. Isa siyang impostor ng masamang babaeng iyon. Isa kang duwag na nagtatago ng mukha. Ano ba talaga ang atraso ko sa iyo? Paulit-ulit mo akong binabatikos.
Mula noong nandoon sa Linglong Pagoda, ninakaw mo ang aking 7-colored foundation pill. At ngayon ay nanggugulo ka rito sa Feng family. Inaakala mo bang madali lang akong apihin? Akala mo ba ay mahina ang Feng family? Tama. Siya nga. General, tama po ang sinasabi ni Binibining Yanran. Ang taong ito ang sapilitang pumasok sa Linglong Pagoda at kinuha ang kay Binibining Yanran na 7-colored foundation pill. Si Binibining Yanran po ay hindi mahilig makihalubilo sa gulo at wala ring kagalit. Ang babaeng ito ay paulit-ulit na binabangga si Binibining Yanran. Sigurado akong isa siyang kasama ni Jiang Luosu noong nakaraang 10 taon. At ngayong nagpunta siya sa Feng family, dumating ba siya para maghiganti? Tama. Ama, siguradong kasabwat siya ni Jiang Luosu, isang espiya mula sa kabilang bansa. Dahil kung hindi, bakit hindi niya magawang tanggalin ang kanyang belo at ipakita ang tunay niyang mukha? Nasaan ang mga guwardiya ng Feng? Huhulihin niyo ako? Jiang Luosu, imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Tignan mo kung sino talaga ako. At tignan natin kung may mangangahas bang humuli sa akin. Hindi na kailangan pang kumilos ng mga guwardiya. Bakit kailangan pang si Feng Guards ang kumilos? Ang babaeng ito ay puwersahang pumasok sa aking sekta na Supreme Linglong Pagoda at hayagang sinira ang banal na gamit ng aming sekta, ang 7-colored foundation pill, winasak ang ating sangay na Nanyue, at hindi man lang nirespeto ang Linglong Merchant Alliance. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ngayon, hindi na kailangan ang Feng family, dahil ako, si Luo, ay sisiguraduhing hindi ka na makakalabas ng buhay. Ito ang Linglong Merchant Alliance, ang Great Elder na si Fairy Luo. Sino kaya siya? Para kailanganin pang si Fairy Luo mismo ang kumilos? Si Luo Juaxian, isang dakilang henyo ng USZ, at tanyag bilang Linglong Merchant Alliance Saintess. Kung siya ang kikilos, ang misteryosong babaeng ito ay tiyak na tapos na ang laro. 10 taong nagsanay si Luo Juaxian sa Foundation Stage, 100 taon para sa Nascent Soul Stage. Ang lakas niya ay isa sa pinakamahusay sa USZ. Walang hiyang babae. Alam ko na babalik ka ngayong araw. Gusto mo bang magpanggap bilang Feng Yanran para takutin ako? Tanggapin mo muna ang unang regalo na inihanda ko para sa iyo. Nagnakaw na ng kayamanan at gusto pang magburado ng ebidensya. Ama, ang Linglong Merchant Alliance ay winasak sa ating sangay sa Nanyue. Tungkol dito, hindi maaaring manahimik na lang ang ating Feng family. Pagtakpan ang ginawa. Posible kayang si Ning Shuang ito? Kinalaban mo ang Linglong Merchant Alliance. Maging ang Yanran, sino ka ba talaga? Itigil na ang daldal, ngayon ay pagbabayarin na kita. Sino ako? General Feng, lahat kayo? Nakikilala niyo ba ang lihim na teknik ng Feng family na Phoenix Dance of the Nine Heavens? Ang Phoenix Dance of the Nine Heavens. Paano itong nangyari? Paano niya nagawa ang sayaw ng Phoenix sa siyam na langit? Ito ang lihim na sining ng Feng family. Isang teknik na hindi dapat ibinubunyag sa iba. Ang masamang babaeng iyon na si Feng Yanran, napakabuti niya pala sa iyo. Itinuro niya sa iyo ang pagdanak ng dugo ng Phoenix, pati na ang sayaw ng Phoenix sa siyam na langit. Sumunod ako sa kanya ng 30 taon. Pero kailanman ay hindi niya ako tinuruan, kahit isang bahagi man lang ng sining na ito. Pinuno ng pamilya? Ang sayaw ng Phoenix na ito ay ang lihim na sining ng ating Feng family. Paanong nangyari ito? Paano niya nagawa? Ito, posible kaya na peke lang ito? Ito ay ang totoong sayaw ng Phoenix sa siyam na langit. Ama, Elder, ano naman kung ito ay totoo? Sa loob ng maraming taon, marami ang nagnanais sa Feng family at sa ating mga lihim na sining ang naging sakim. Kung may isang taong nagplano ng masama laban sa atin, normal lang na ang sining na ito ay nanakaw o palihim na natutunan. Tama ang sinabi ni Young Mistress. Siguradong ninakaw ng babaeng ito ang teknik. Ninakaw? Paano naman ang galaw na ito? Ninakaw rin ba ito? Pagbabalik ng anyong Phoenix? Isang pagbabalik sa pinagmulan? Ayon sa sabi-sabi, ang Feng family ay nagmula sa isang tunay na Phoenix. Totoo ba ito? Ang ganitong anyo sa Feng family ay minsan lang mangyari sa loob ng 100 taon. Sino ba talaga siya? Nagbagong anyo siya? Ikaw,
Ikaw. Sino ka ba talaga? Ama, Ano? Ikaw. Ikaw. Feng-er. Bakit dalawa ang pangalawang binibini dito? Dalawang binibining Yanran, paanong nangyari iyon? Itong dalawang binibining Yanran na ito, sino ang totoo? At sino ang peke? Imposible. Imposible. Talagang imposible. Feng Yanran, maliwanag na wala na siya. Ako mismo sa harap ng maraming tao, sa harap ng lahat, ay tinapos ang buhay niya. Paanong posible na buhay pa siya? Imposible. Imposible. Peke, peke, siguradong peke siya. Ama. Naging irresponsable si Feng-er na dumanas ng 10 taong hirap. Hinayaan si Feng family na maloko ng masamang tao sa loob ng 10 taon. Nabulag ang mga mata ni Feng-er. Patawad si Feng-er kay Feng family. Patawad, Ama. Ikaw? Sino ba sa inyo ang tunay na Feng-er? Napakahusay ng iyong pagbabalat kayo. Napakahusay mong gumulo sa sitwasyon. Inaakala mo bang dahil suot mo ang maskara ng mukha ng tao, ay mapipigilan mo na ang seremonya ko ng pagmamana at magugulo ang ritual ng Feng family ko? Kayong mga espiya ng bansang Li, asyado nyo yatang minamaliit ang aking Feng family. Espiya? Isa ba siyang espiya ng bansang Li? Tama. Ama, siguradong espiya siya ng bansang Li. Kasabwat siya ni Jiang Luosu, siguradong suot niya ang isang maskara. Espiya? Ako, kasabwat ni Jiang Luosu? Sa inyong lahat, alam niyo ba talaga kung anong nangyari noong 10 taon na ang nakakalipas? Alam niyo ba talaga kung ano ang nasa loob ng Tingchao Pavilion? Ang inyong nakitang siyam na antas ng paghagupit at ang mga nawala sa ilalim ng siyam na antas ng paghagupit. Kung sila nga ba talaga ang kinamumuhian ninyong espiya ng bansang Li na si Jiang Luosu? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin ang nawala sa ilalim ng siyam na pulong latigo na si Jiang Luosu ay peke? Paano mangyari yon? Paano ito magiging peke? Ang espiyang si Jiang Luosu ay mismong si Binibining Feng ang kumuha. Tama. Si Binibining Yanran ay hindi magkakamali sa pagkuha ng tao. Ang espiyang si Jiang Luosu, mula noong 6 na taong gulang siya ay kasama na si Binibining Yanran. Kung nagpapanggap lang siya, hindi magkakamali si Binibining Yanran sa pagkilala sa kanya. Hindi magkakamali? Nagkakamali kayong lahat. Mula sa pugad ng mga pulubi, iniligtas ko siya, dinala sa Feng family, at tinuruan siyang magbasa at magsulat. Kahit na isa siyang katulong, binigyan ko siya ng payapang buhay at itinuring na parang tunay na kapatid. Binigyan ko siya ng bagong buhay, isang utang na loob na hindi mababayaran. Ibinigay ko ang lahat ng aking tiwala sa kanya. Pero ano ang ginawa niya? Siya, si Jiang Luosu, na may pusong sakim, ay unti-unting hiniwa ang balat sa aking mukha. Ginawa itong isang maskara at kinuha ang aking pwesto upang maging ang panganay na binibini ng pamilya Feng. Manahimik ka. Tumigil ka. Ikaw ang dapat manahimik. 10 taon na ang nakalipas, ginamit mo ang buhay ng aking ama at ni Kuya Murong para takutin ako. Pinuwersa mo akong magpanggap na ikaw bilang si Jiang Luosu para mawala sa harap ng lahat, para pagtakpan ang iyong kasinungalingan. Pero hindi mo akalain na dahil may hustisya ang langit, nakabalik ako sa Feng family para maghiganti. Ngayon, babawiin ko na ang lahat ng nararapat sa akin. Akala niyo ba noong 10 taon ang nakalipas, ang nawala sa loob ng Tingchao Pavilion ay si Jiang Luosu? Pero iyon ang tunay na Feng Yanran. Akala niyo ang nagpakita ng hustisya ay si Feng Yanran, pero siya ang tunay na Jiang Luosu. Kinuha niya ang aking pagkakakilanlan at nabuhay gamit ang aking pangalan. Siya ay si Jiang Luosu. Peke? Peke nga? Ang nakatakdang maging susunod na pinunong Feng, na si panganay na Binibining Feng Yanran, paanong naging peke? Siya ba talaga ang nagpapanggap na Jiang Luosu? Ikaw. Ama, tumabi po kayo. Hayaan ang Feng-er sa harap ng inyong lahat. Nahubarin ang kanyang mapagpanggap na maskara. Tigil? Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na hamakin ang apo ko. Mga wala kayong silbi. Napakabuting anak ni Yanran, paano niya magagawang? Ang masamang babaeng si Jiang Luosu ang may gawa nito. Mga bulag kayo. Iniisip niyo ba talaga
Nabulag din ang matandang tulad ko? Lolo. Lolo. Matandang Pinunong Feng. Sino ang mag-aakala? Nabuhay pa si matandang Pinunong Feng. Si Matandang Pinunong Feng pala iyon. Kaming lahat ay nagbibigay pugay sa inyo, General Matandang Pinunong Feng. Tatay, tapos na po ba ang inyong pag-iisa? Kung hindi pa ako lumabas, hindi ba't ang Feng family ngayong araw ay magmumukhang katawa-tawa sa harap ng lahat? Xiao Er, kahit ang sarili mong tunay na anak ay hindi mo na makilala ng maayos, sobra mo akong binigo. Lolo. Tumahimik ka. Sinong tinatawag mong lolo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tumawag sa akin ng ganyan? Nagpanggap ka. Bilang si Yanran, akala mo ba ay kung nalinlang mo ang iba, ay malilinlang mo rin ako? Lolo, ako. Lolo, kung hindi pa po kayo lumabas ngayong araw, ang Fenger ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Fenger. Dahil narito ang iyong lolo, walang pwedeng humamak sa iyo at walang pwedeng kumontra. Sa posisyon mo bilang tagapagmana, kahit pa ang sarili mong tatay ay walang magagawa. Kahit anong plano mo, hindi ko akalaing ang masamang babaeng tulad mo ay wala pa sa hukay. Pero hindi bale. Kahit pa ikaw talaga si Feng Yanran, ano naman? Nakikita mo ba? Ito ang ibinibigay ko sa iyong ikalawang malaking sorpresa. Si Fenger ay iyong tunay na anak, pero nakuha mo pang pabayaan lang at panuorin ng isang estranghero. Nasaktan ang sarili mong anak. May karapatan ka pa ba na maupo sa posisyon ng Pinunong Feng? Lumuhod ka sa harap ko. Ama. Sabi ko lumuhod ka. Ama. Lolo, huwag niyo pong sisihin si Ama. Dapat ay ang masamang babaeng ito ang sisihin. Paulit-ulit na lang siyang sumusubok na tapusin ako. Hindi lang iyon, ninakaw niya rin ang mga sikretong paraan ng ating Feng family. Ginamit pa niya ang kapangyarihan ng panlilinlang para magmukhang ninuno natin at lokohin tayo. Tingin ko ay talaga namang minamaliit niya ang Feng family at nais niyang kalabanin ang ating Feng family. Tama ang sinabi ng Binibini. Pinagbintangan niya ang Binibini na siya ang pumanaw na si Jiang Luosu 10 taon na ang nakararaan at sinasabi pang ang Binibini ay isang espiya mula sa bansa ng Li. Tumahimik ka. Sa loob ng 10 taon, tuwing 2 o 3 araw, ay pumupunta si Fenger sa aking lihim na silid para hintayin ang aking paglabas. Paano siya magiging espiya ng Li? O paano siya magiging si Jiang Luosu? Lolo, dapat po ngayong araw ay bigyan niyo ng katarungan si Fenger, Lolo. Panlilinlang? Isang mahika ng panlilinlang ang ginawa niya kanina. Nabalitaan ko rin na ang mahika ng panlilinlang ng Li ay napakalakas. Sabi nila, ay kaya nitong gayahin ang lahat ng lihim na sining sa mundo. Halos sumabot na ito sa puntong mahirap ng malaman ng totoo. Tama, narinig ko rin na ang Li ay may ganyang kapangyarihan. Mukhang naloko tayong lahat ng walang hiyang babaeng ito. Hindi talaga siya ang binibining Yanran dahil ang totoong binibining Yanran ay nasa tabi lang ni Matandang Pinunong Feng. Tama, ang binibining Yanran ay pinalaki ni Matandang Pinunong Feng. Kung totoo man o peke, paanong hindi malalaman ni Matandang Pinunong Feng? Peke lang siya. Siya ang tunay na espiya ng Li. Ang Li ay mortal na kaaway ng USE. Mga Ginoo, sabay-sabay tayong lumaban. Huwag nating hayaang makatakas ang masamang babaeng yan. Espiya ng bansa ng Li? Dapat kang tapusin ng lahat. Hindi ako espiya, ako ang Feng Yanran. Ako ang totoong Feng Yanran. Malapit na ang katapusan mo at nagagawa mo pang magpanggap. Espiya ka, kasabwat ka ng Jiang Luosu. Ako ang tunay. Ikaw ay peke lamang. Huwag niyo akong pilitin. Huwag niyo akong pilitin. Umalis kayo sa harap ko. Lolo. Bakit? Wala ka na bang magawa? Lolo, nakikita mo po ba ito? Ito ang panlilinlang ng bansa ng Li sa pamamagitan ng kapangyarihan nila. Kung hindi lamang nabuking ng Fenger ang kanyang panlilinlang, siguro ay nalinlang na rin tayo ng peke niyang anyo. Maliit na bagay kung mawala ang Fenger, ngunit ang ating Feng family ay mahuhulog sa kamay ng mga espiya ng bansa ng Li at ang ating 1,000 taong dangal ay mawawala. Nakakahiya po ito sa ating hari at nakakahiya rin po sa ating mga ninuno. Hindi totoo iyan. Ako ang Fenger. Ako ang totoong Feng Yanran. Lolo, siya ang nagpapanggap bilang ako para sirain ang ating buong Feng family. Lolo, tingnan niyo pong mabuti. Ako ang inyong apo na si Fenger. Walang hiyang babae. Malapit na ang katapusan mo, pero nakuha mo pang gumawa ng gulo rito. Talaga bang iniisip mo na parang bata ang tingin mo sa akin?
Talaga bang iniisip mo na madali rin akong linlangin tulad nila? Bibigyan kita ng pagkakataong lumapit dito para tapusin ang lahat. Huwag mo akong piliting gumamit ng kamay. Kung hindi, at hindi mapapahinga ang kaluluwa mo, magpakailanman ay hindi ka makakatahimik. Lolo, ako po ito, si Fenger. Si Fenger po ako. Kaya kung patunayan, mapapatunayan ko na nananalaytay sa akin ang dugo ni Feng family. Maaari kong mapukaw ang banal na anyo ni Feng family. Papatunayan ko po iyan sa inyo ngayon din. Huminto ka. Wala ka na bang maisip na paraan? Gagamit ka pa rin ba ng panlilinlang para lang malito silang lahat? Ang banal na anyo ni Feng family ay hindi para sa isang katulad mo. At hinding-hindi nito papayagan na madumihan ng marumi mong dugo. Masamang babae ka. Tumahimik ka. Naglakas loob ka pa. Lolo? Shower, bakit hindi ka pa kumilos? Tapusin na ang masamang babaeng ito. Ano pang hinihintay mo? Amang, huwag po. Feng Yanran, iniisip mo ba na dahil lang sa pilit mong pagliligtas sa sarili mo, ay magiging kapantay na kita? Wala nang hihigit pa sa sakit na maidudulot ng pag-aaway ng sariling pamilya. Lalo pa at ang sarili mong ama ang mismong lalaban at magpaparusa sa iyo. Feng Yanran, ito ang aking pangatlong regalo para sa iyo. Nagugustuhan ka mo ba? Ama, huwag po. Bakit? Ama? Bakit kapag itinututok ko ang espada sa kanya, Nararamdaman nararamdaman ko ang sakit sa puso ko? Ako si Feng Er. Bakit ko nararamdaman na siya ang tunay na Feng Er? Ngunit bakit sinasabi ni Ama na peke siya? Bakit siguradong sigurado si Ama na ang Feng Er sa tabi niya, ang totoong anak niya? Ama, ako si Feng Yanran. Ama, malakas ang kapangyarihan niya. Kaya kailangang mag-ingat ka po, huwag mo siyang kakaawaan. Isa siyang peke. Ako ang totoo. Feng Xiao, hindi ka pa makikilos? Gusto mo ba akong galitin ng husto? Iliwas? Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaiwas. Ama, tutulungan kita. Jiang Luosu. Feng Er, mag-ingat ka. Jiang Luosu, ang esparadang ito ay kabayaran ko sa iyo. Fenger. Tatay, Ikaw. Bakit hindi ka lumalaban? ako si Fenger. Paano namang magagawa ni Fenger na labanan ang kanyang tatay? Lolo? Tatay, ano po ba ang nangyayari sa inyo? Ako ang totoong Fenger. Kaming mga pamilyang Feng ay handang harapin ang kahit ano. Gusto akong parusahan ni Lolo. At gusto rin akong parusahan ni Tatay. Kahit pa sumama ang loob ko, o mapuno ako ng galit, ay walang pagsisisi si Fenger. Ang hiling lang ni Fenger kapag nawala na siya, ay sana ay malaman ni na Lolo at Tatay kung sino ang totoo, at kung sino ang mapagpanggap. Saksi ang ninunong Feng sa itaas. Akong si Feng Yanran na apo ng Feng family, ay lumuluhod at nagmamakaawa sa aking tatay, napatunayan ang aking tunay na pagkatao. Tay. Ang galing ng palabas mo para mapatunayan ang iyong sarili. Napakagandang pakinggan. Pero walang maniniwala sa iyo. Dahil ako ang tunay na Feng Yanran. Naniniwala ako. Narito na ang ikasiyam na prinsipe. Kahit pa walang sino man sa mundo ang maniwala sa kanya, siya ay mananatiling babae ni Murong Changhe. Naniniwala ako. Kahit walang maniwala sa kanya sa buong mundo, dahil narito ako ngayon, tingnan natin kung sinong mga has nasaktan siya. At sino ang makakapanakit sa kanya. Kuya Murong, ito ang aking natatanging gamot. Huwag kang mag-alala. Dahil narito ako ngayon, walang mangangahas na saktan ka.
Nagbibigay-pugay po kami. Mahal na ikapitong prinsipe. General Feng. Matandang pinunong Feng. Pinalungkot ninyo ako. Nang sobra. Mahal na prinsipe. Tama na. Sama-sama ninyong pinalibutan ng aking asawa. Talaga bang iniisip nyo na hindi ko kayo kayang parusahan? Kuya Murong, alam kong galit ka pa kay Fenger, pero ako ang tunay na Fenger. Tumahimik ka. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit sa tingin ko ay kakaiba ka. Dahil sa simula pa lang ay huwad ka na. 10 taon ang nakalipas, isa ka ng huwad. Kuya Murong, Tumahimik ka. Kahit na si Fenger ay kamukhang kamukha mo, ngunit ang peke ay mananatiling peke. Ikaw? Mahal na prinsipe, nagkakamali po kayo. Ang kasama ninyong iyan, siya ang tunay na peke. Isa siyang espiya ng bansa ng Lee at ang layunin niya ay pigilan si Fenger. Sa paghalili sa lipi ng Phoenix, gamitin ang panlilinlang, guluhin ang Feng family at pati na rin, sirain ang kaayusan ng kaharian. Anong pambibilog ng ulo ang ginawa sa iyo? Para pati sarili mong apo ay hindi mo na makilala? Mahal na prinsipe, ako po mismo ang nagpalaki kay Fenger. Sa loob ng 10 taon, kada 2 o 3 araw, ay umaakyat siya ng bundok para bisitahin ako. Maaaring ang kanyang kilos ay medyo kakaiba ngayon, pero normal lamang po iyon. Mahal na prinsipe, huwag po kayong magpabulag sa masamang taong iyan. Kuya Murong, kasalanan po ito ni Fenger. Hindi dapat nagkasakit si Fenger, hindi dapat kinalimutan ni Fenger ang ating mga alaala. Ang musikang binanggit mo, naaalala na ito ni Fenger. Tutugtugin ito ni Fenger para sa iyo, ayos lang ba? Mahal na prinsipe, ilang taon na ang nakalilipas, tinuruan ko si Fenger ng lihim na sining ng pamilyang Feng upang sa hinaharap ay mas mapamunuan niya ang Feng family. Sa tindi ng pag-ensayo ni Fenger, talagang naapektuhan ang kanyang isipan at muntik na siyang mawala sa sarili. Kaya naman, nakalimutan niya ang ilang mga bagay mula noon. Mahal na prinsipe, kung may sisisihin man kayo at kung may parurusahan kayo, isama niyo na po ang matandang lingkod na ito sa parusa. Ang Feng family ay isang sinaunang inapo ng banal na Phoenix at sa totoo lang, ang pag-aaral ng lihim na sining ng pamilya dapat ay naging madali lamang para sa kanya. Ama, nalilito na po kayo. Tayong mga anak ng Feng family, taglay natin sa ating katawan ang dugo ng Phoenix. Kahit gaano pa natin sanayin ang lihim na sining ng pamilyang Feng, hindi tayo hahantong sa pagkawala ng sarili. Maliban na lamang kung hindi siya taga Feng family dahil wala siyang dugo ng Phoenix sa katawan niya. Lapastangan, ano ang alam mo? Fenger, bagaman dumadaloy sa kanya ang ating dugo, ngunit bata pa siya masyado. Mas pinili niyang maging tapat sa katarungan nang tapusin niya ang traidor na si Jiang Luosu at tinitiis niya ang isang hindi malilimutang sakit. Sa ganitong sitwasyon, ang mapahamak siya sa kanyang pagsasanay ay sadyang hindi maiiwasan. Itay. Lolo, anong nangyayari po sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba ang... Manahimik ka. Ikaw na anak na Suwail, kung itinuturing mo pa rin akong tatay mo, tapusin mo na agad ang rebelding ito. Kung hindi, ngayon, hindi ko na kailangang ipasa ang posisyon sa iyo at ako na mismo ang magpapasa nito kay Fenger. Mangangahas ka? Feng Nanshan, nakikita kong sadyang nawawala ka na sa sariling huwisyo. Masyado nang malabo ang iyong paningin at ang tigas ng iyong ulo. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagiging matigas ang ulo, hindi ko na kailangang magpaalam sa aking ama upang bawiin ang iyong katungkulan at alisin ang iyong titulo. Mahal na prinsipe, pakinggan po ninyo ako. Hindi po sa nawawala ako sa katinuan. Pakinggan niyo ako. Tama na. Ipusas siya. Mahal na prinsipe, malaki ang naiambag ng aking ama sa ating bayan, bagaman may mga mali siyang nasabi, naging matapat pa rin siya sa kanyang tungkulin. Mahal na prinsipe. Kuya Murong, ang lolo ko ay sadyang... Huwag kang mag-alala. Fenger, alam ko ang aking ginagawa. Dakpin siya. Pangahas. Gaya ng sabi ni General Feng, ang dating pinuno ay maraming naitulong sa mundo, sa ating bayan, at sa akin mismo. Sino ang naglakas loob na maging bastos sa dating pinuno? Chang He. Napakatapang mo. Ang mahal na hari ay narito na. Chang He. Napakalakas ng loob mo. Mabuhay ang mahal na hari. Magsitayo na kayo. Ang mahal na hari, talagang personal na pumunta rito.
Bakit ka pa nagtataka? Ang Feng family, ang 3,000 gwardiya, ay ang hukbong nasa numero 1 pwesto sa lakas. Bukod doon, ito ang unang pagpapakasal ng maharlika sa Feng family. Kaya kung personal na dumating ang mahal na hari, wala dapat ikinugugulat doon. Sa tono ng mahal na hari, mukhang poprotektahan niya ang lumang pinuno. Hindi kaya naniwala rin siya sa kasinungalingan ng pekeng Feng Yanran? Kung ganoon, itong si Ninth Prince mukhang mapapahamak na ngayon. Tama ka. Naglakas loob kang agawin ang titulo ng lumang pinuno at tanggalan siya ng karangalan? Murong Changhe, napakayabang mo. Ama. Tumahimik ka. Napakalupit ng iyong ginagawa. Maging ang aking mga veterano ay ginagalaw mo? Kung makalipas pa ang 2 taon, hindi kaya maging ang trono ko ay agawin mo na rin at ang aking sariling titulo ay bawiin mo sa akin? Ama. Ako po ay hindi mangangahas. Mahal na hari, huwag niyo pong sisihin ang prinsipe dahil ang dapat sisihin ay ang pang-iengkanto ng espiya ng bansang Li ng masamang babaeng nalinlang ang kanyang isip. Ang kasalanan ay nasa masamang babae, wala po sa mahal na prinsipe. Kung hindi lang dahil sa lumang pinuno na nakiusap para sa iyo, ngayong araw, tiyak na tatapusin kita. Pumunta ka rito agad at tulungan mong tumayo ang lumang pinuno. Mahal na prinsipe, hindi po ako mangangahas. Pinapayuhan ko po kayo na huminto na sa maling gawain at hulihin ang espiya at masamang babaeng ito na galing sa bansang Li. Ikaw pala yung nagpanggap bilang si Feng Yanran, isang espiya mula sa bansang Li? Ang sining ng pagbabalat kayo ay medyo may husay. Changhe, dakpin na siya. Changhe, bakit hindi mo pa siya huhulihin? Walang makakatakas sa tadhana. Feng Yanran, ako ang tadhana mo. Sinabi ko na sa iyo 10 taon na ang nakakalipas. Ang lahat ng sayo ay kukunin ko. Si Jiang Luosu. Tanggapin mo ang aking pangatlong regalo. Mahal na prinsipe, pakiusap ng lingkod na ito sa inyo. Huliin na ang masamang babaeng iyan para malaman ng buong mundo ang katotohanan. Changhe, kumilos ka na. Ama, hindi masamang babae si Feng Er at hindi rin siya isang espiya mula sa bansang Li. Siya ang tunay na Feng Er. Pakiusap, Ama, siyasatin ninyo ng mabuti. Kuya Murong. Mahal na prinsipe, si Yanran ay ako mismo ang nagpalaki. Paano ako magkakamali sa pagkilala sa kanya? Ang pinoprotektahan ninyo, ang siyang peke. Mangkukulam? Ano ba ang ginawa mo sa prinsipe para maloko mo siya ng ganyan? Kuya Murong, gumising ka na po. Kuya Murong. Tumahimik ka. Alam mo ba, napakasama ng ugali niya. Alam niya na kapag kontrolado ka na niya, ay makokontrol na rin niya ang buong USC. Pagdating ng oras ay pamumunuan niya ang Li upang tuluyang wasakin ang ating USC. Kuya Murong, huwag mong hahayaan na maging isang dakilang kriminal ka ng USC. Tumahimik ka na. Lapastangan, inuutusan kitang tapusin ang masamang babaeng iyan bilang parusa sa kanya. Kundi, babawiin ko ang iyong pagkaprinsipe. At simula ngayon, huwag mo nang asahan na makukuha pa ang trono. Mahal na hari, hindi po maaari, hindi po maaari. Ang ikasiyam na prinsipe ay masipag at mahal ang mga tao, tiyak na magiging mabuti siyang pinuno. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan ninyo po itong mabuti. Tumigil ka. Lapastangan na anak. Nalason na ng masamang babaeng ito ang isipan ng mahal na prinsipe. Kung hindi mo siya parurusahan ngayon upang magpakita ng paninindigan, sa hinaharap ay kakaharapin ng ating USC, ang matinding panganib. Alam mo ba yon? Kung gusto mo ang napakalawak na lupain ito, ay tapusin mo na siya para sa akin. Walang ganoong bagay na mahal ang kagandahan, pero ayaw sa kapangyarihan. Feng Yanran, kung ihahambing ka sa buong mundo, isa ka lang maliit na tuldok. Ang tapusin ka gamit ang espada ng iyong minamahal. Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Mahal na hari, patawad po sa pagiging masuwayin ko. Wala akong pakialam kung si Feng Er ay isang nilalang o demonyo, totoo man o hindi. Ang inyong anak ay handang iwan ang buong kaharian
Basta maging ligtas lang siya. Sana ay payagan niyo po kami. Kuya Murong, Lapastangan. Ang pag-iibigan ni Ninth Prince ay sadyang napakalalim, bihira lang itong makita sa mundo. Ngunit nakapanghihinayang, baka tuluyan na siyang hindi maging hari. Huling tanong ko na ito sa iyo. Paparusahan mo siya o hindi? Ama, ang inyong anak ay hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay. Suwail ka. Kuya Murong, Kuya Murong. Napakatamis na magkasintahan. Mukhang hindi pa sapat ang liyab ng apoy. Mahal na hari, bata pa lang po ako nang ako ay ipagkasundo sa mahal na prinsipe. Kung siya man ay may sala rin po ako. Handa po, akong pasanin ito kasama siya. Fenger, tumigil ka. Nawala ang katinuan ng mahal na prinsipe. Ano ang kinalaman mo doon? Mahal na hari, nagsusumamo po ang lingkod na ito na unahin ang ikabubuti ng lahat. Murong Changhe, marami pa akong anak bukod sa iyo. Dahil naghahanap ka ng ikapapahamak mo, ibibigay ko iyon sa iyo. Mahal na hari. Tumahimik ka. Si Murong Changhe ay nakipagsabuatan sa kaaway. Nagtaksil sa sariling lipi, sumuway sa batas, at wala ng lunas. Iniutos ko na parusahan ka ng habang buhay. Mahal na hari, nakikiusap po ako na mag-isip muna kayong mabuti. Hindi niyo po dapat parusahan ng kamatayan ang ika-10 prinsipe. Si Prinsipe Changhe ay nagmamahal sa bayan at sa mga mamamayan. Totoo iyon. Mahal ni Prinsipe Changhe ang bayan at ang mga tao. Hindi siya maaaring mawala sa atin. Ako, ang Linglong Merchant Alliance na si Luo Juexian, ay handang protektahan ang ika-10 prinsipe. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan niyo po ito ng mabuti. Mahal na hari, pag-isipan niyo pong mabuti. Mahal na hari, pag-isipan niyo po. Nakikiusap kaming pag-isipan niyo itong mabuti. Anong ginagawa niyo? Gusto niyo bang magrebelde? Gusto niyo bang maging kasing sama ng rebeldeng anak na ito? Ihanda ang mga palaso. Huwag kang mag-alala, Feng-er. Natatandaan mo ba? Nangako tayo sa isa't isa noon na mananatili tayong magkasama habang buhay. Kuya Murong, hindi ko hahayaang mawala ka. Hindi sa buhay na ito, at hindi rin sa susunod. Fenger. Protektahan ang mahal na hari. Feng-er. Feng-er, bumalik ka rito. Fenger. Lapastangan na masamang babae. Huwag mo nang subukang gumamit ng mga tuso mong paraan. Hanggat narito ako, hinding-hindi mo magagalaw ang mahal na hari. Masamang babae? Tila nagbibiro ang tadhana sa akin. May minahal ako, may sinandalan, pero wala akong napala. Ngayong araw ay naintindihan ko na sa wakas. Ning Shuang, salamat sa iyo. Ngunit muli kitang bibiguin. Tinatanggap ko ang lahat ng tama at mali. Kung nais po talaga akong tapusin ng mahal na hari, Yanran ay handang maglaho para maligtas ang buhay ni Kuya Murong. Nagsusumamo po ako sa mahal na hari. Fenger. Napakalungkot naman ito. Pero sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Eldest Miss Feng, tandaan mong maging maingat sa susunod mong buhay. Ipakawala ang mga pana. Ibitaw ang mga pana. Mahal na prinsipe. Kuya Murong? Bakit? Bakit mo ginawa ang ganoong kahangalan? Naaalala mo pa ba? Nangako ako sa iyo na habang nandito ako sa tabi mo, walang sinuman ang maaaring manakit sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Parang awa mo na, huwag ka nang magsalita.
Ning Shuang! Ning Shuang! Ning Shuang, nasaan ka? Lumabas ka na at iligtas mo siya. Mahal na hari, dahil sisimulan na rin lang. Itodo na natin at tapusin silang lahat. Tumakas ka na? Tumakbo ka na? Bilisan mo at tumakas ka na. Hindi ako aalis. Hindi ako lalayo sa iyo. Sasamahan kita hanggang dulo, kung mabubuhay man. Magkasama tayong mabubuhay. Kung mawawala man, sabay tayong mawawala. Ibitaw ang mga pana. Sasamahan hanggang dulo. Napakagandang sumpaan hanggang dulo. Ayaw na ayaw kong umuulan sa tanghaling tapat. Hinayaan ko ba kayong magpaulan? Magdilim ang lahat. Feng Yanran, sobrang binigo mo ako. Kung alam ko lang na hindi mo ito kaya, bakit pa ako nagpakapagod ng ganito? Ikaw? Sino ka ba? Anong ginawa mo kay Fenger? Hindi ka naman pala ganoon katanga. Pero masyado kang duwag. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging isang general? Protektahan ang kamahalan. Ang ingay mo. Ikaw, anong balak mong gawin? Wala kang kwentang hari. May gana ka bang saktan ako? Ang tulad mong walang kwentang pinuno. Hindi lang basta sampal ang dapat sa iyo. Kahit tapusin ko pa ang buhay mo, ito ay nararapat lamang sa iyo. Wala kang hiya. Gusto mo talagang maparusahan. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Umalis na tayo rito. Bulag ka na sa katotohanan. Kahit ang sarili mong apo ay hindi mo na makilala. Nasayang lang ang 76 na taon ng buhay mo. General, Ikaw, Maitim na dugo. Isang uod na pangkulam. Nilason mo ba siya? Ikaw. Aminin mo, ikaw ba? Sino ka ba talaga? Fenger. Huwag mong saktan si Fenger. Mukhang hindi dahil hindi mo siya kilala, kundi dahil kontrolado ka ng kulam. Nasaan ang mga guwardiya? Sugurin niyo na siya agad. At tapusin ang masamang babaeng iyan. Paparusahan niyo ako? Kailangan mo munang itanong kung maglalakas loob sila. Ama. Sige na. Dahil gising na ako, dapat nang matapos ang kalokohang ito. Nabalitaan ko na may nagsasabing ang tadhana ay higit pa sa kakayahan. Sabihin mo sa akin, ngayon, ano ang mas mahalaga? Ang kapangyarihan o ang tadhana? Ako. Gusto ko sanang hayaan si Feng Yanran, ang mismong tumapos sa iyo para makaganti. Pero sayang dahil nauto mo na naman siya sa mga kamay mo. Sige na nga. Dahil gising na rin lang ako. Kung ganoon, ako na ang tatapos sa iyo ngayon. Hindi. Hindi mo ako maaaring parusahan. Ako ang bagong pinunong Feng. Mayroon akong mga tagapagtanggol. Talaga? Kumusta na ngayon? Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong tapusin. Masamang tao ako. Makasalanan ako. Huwag mo akong saktan. Ako si Jiang Luosu. Hindi ako si Feng Yanran. Ano? Ikaw. Ikaw pala ang huwad? Huwad lang ako. Hindi ako mabuting tao. Masama ang ugali ko. Naiinggit ako kay young mistress sa lahat ng mayroon siya. Gusto kong makuha ang lahat ng iyon.
Kaya noong 10 taon na ang nakalilipas, nilason ko si young mistress. Sa pilitan kong kinuha ang kanyang anyo para magawa ang huwad na mukhang ito. Hayop ka. Naging mabuti ako sa iyo, Feng family. Bakit mo nagawa ito? Hayaan niyo siyang magsalita. Pagkatapos, ibinenta ko si young mistress sa Ting Chao Pavilion para iparana sa kaniya ang impyerno sa lupa at dumanas siya ng matinding kahihiyan. Hayop! Wala kang puso at masahol ka pa sa hayop. Ang mga taong tulad niya ay dapat na mabulok sa kailaliman ng lupa habang buhay at hindi na kailanman patawarin. Kasunod nito, para maging mas matatag ang aking pagkakakilanlan, gumamit ako ng mga lason at ginamit ko ang buhay ng general at ng ikasyam na prinsipe para bantaan si young mistress, dahilan para isuot niya ang maskara ng mukha ko para siya ang maging Jiang Luosu. Sa harap ng lahat ng tao, pinaubos ko siya ng tuluyan dahil kailangan siyang mawala para ako ang maging tunay na Feng Yanran at para makuha ko ang lahat ng mayroon siya. Nalinlang lang pala tayong lahat ng masamang babaeng ito. Feng Er, patawad at hindi ka naprotektahan ng iyong ama. Fenger! Patawad at pinaranas ka ng hirap. Sinabi ko na ang lahat. Inamin ko na ang lahat. Pwede mo na ba akong patawarin? Pwede na ba akong umalis? Palalayain ka. Tanungin mo sila kung papayag sila. Ang hayop na masahol pa sa baboy, na walang kahit anong awa, bakit namin papakawalan? Parusahan na yan. Para hindi na makapaminsala ng iba. Tapusin siya. Pagbayarin siya. Tapusin siya. Nakikita mo ba? Ayaw kanilang palampasin. Pero kanina lang, nangako ka ng pakakawalan ako. Ang mga taong ito sa harap mo, wala lang sila, pero ikaw. Nangako ako sa'yo? Ano naman kung nangako ako? Hindi mo ba alam na sa mundong ito, uso ang bawiin ang binitawang salita? Hindi. Hindi mo ako pwedeng tapusin. Talagang hindi mo ako pwedeng saktan. Nakalagay sa kanya ang lason ko. At sa buong mundo, tanging ako lang ang makakagamot sa kanya. Kapag wala na ako, mawawala rin siya. Ano naman ang pakialam ko sa buhay niya? Buhay ng isang tao, maaaring baliwalain mo lang, pero paano kung 10, 100, o 1,000 tao na? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Matagal ko nang inihanda ang pagtakas ko. Sa loob ng 10 taon, hindi lang isa ang nalason ko. Kalahati ng mga tao sa lungsod ng Nanyue ay nalason ko na. Kapag tinapos niya ako, tiyak na magkakaroon ng daan-daan o libu-libong tao na sasabay sa akin. 1,000 tao? Ano naman? Kakaunting tao lang iyan. Kahit maubos pa ang buong lungsod, hindi iyon mahirap gawin. Ikaw? Ang mga buhay nila sa paningin ko ay parang mga langgam lang. Dahil mga langgam lang sila, hayaan na silang mawala ng maaga. Tagabang kailangan mo akong tapusin? Fairy, ang buhay ng kalahating syudad, hinihiling ko ang habag mo, Fairy. Fairy. Noong una ay ako. Mali. Noong una ay mali ako. Ngunit ang buhay ng maraming tao. Pakiusap, maawa po kayo, Fairy. Maawa po kayo, Fairy. Nakikita mo na ba? Hindi mo pa rin ako maaaring tapusin. Basta't pakakawalan mo lang ako, sinisiguro ko na ibibigay ko sa kanila ang lunas para sa lahat. Kung hindi, magiging kriminal ka rin sa huli. Kapag hinayaan mong wala na sila, gaano man kalakas ang kapangyarihan mo, parurusahan ka pa rin ng langit. Parusa ng langit? Ano naman ang magagawa ng langit sa akin? Kung balak akong parusahan ng langit, aba ay papalitan ko ang tadhana. Ikaw? Tinatakot mo ba ako? Akala mo ba ay katulad ako ni Feng Yanran, na sunod-sunuran lang sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, ang simpleng lason na iyan ay walang halaga para sa akin. Lahat ng naranasan ni Yanran ay ipaparanas ko ring muli sa iyo. Ipapabayad ko ito sa iyo ng 100 o 1,000 beses. Hindi. Wag. Tapusin mo na lang ako. Ang mukha ko. Kunin siya. Ipakulong sa loob ng piitan at parusahan ng matindi. Sa loob ng 50 taon, hindi nyo hahayaang mawala na siya. Hindi nyo ito maaaring gawin sa akin. Fairy, ang aking anak na si Feng Er. Si Fenger? Ngayon mo lang naalala si Fenger? Nung humarap siya sa matinding panganib, ipinagtanggol mo ba man lang siya? Ako. Anong klaseng puno ng pamilya? O dakilang general ng bansa? Hindi ka karapat-dapat. Fairy, may pagkakasala si Feng Xiao. Ako.
Ako dapat ay maparusahan kung si Fairy ay maibabalik sa akin si Feng Er. Handang tanggapin ni Feng Xiao ang kahit anong parusa. Tama na. Ginamit ko ang katawan ni Yanran upang makamit ang kaitaasan. Sa tingin ko ay dahil na rin sa tulong ng dalisay na dugo ng Phoenix sa loob niya. Sige, tumawag ka ng isang katulong dito. Gagamitin ko ang katawan niya upang muling mabuo ang aking anyo. Masusunod po. Feng Er, ang aking si Feng Er. Ama, Feng Er, patawad sa mga pagkukulang ko. naging suwail pong anak si Yanran. Tama na, Yanran. Mula sa araw na ito, ay ganap ka na ngang nabuhay. Ning Shuang, maraming salamat sa iyo. Fenga? Finger. Kamangha-mangha ang kakayahan ni Fairy. Ako ay nagkamali ng hinala kay Changhe. Masyado kang mapilit. Wala kang pakialam sa tama o mali. Isa kang malupit at hangal na hari. Karapat dapat ka bang tawaging pinuno? Fairy, alam ko nang nagkamali ako. Handa na akong bitawan ang aking trono at ibigay ang posisyon kay Changhe. Ning Shuang, si Kuya Murong ay... Huwag kang mag-alala. Hindi siya mawawala. Feng Er. Kuya Murong, hindi ka naiiwan pa ni Feng Er. Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ko dahil hindi kita nagawang protektahan ng maigi. Mabuti kang tao. Alagaan mo siyang mabuti simula ngayon. Kapag muli siyang nasaktan ng kahit kaunti, paniguradong papaparusahan kita. Huwag po kayong mag-alala, Fairy. Sisiguraduhin kong hindi na masasaktan si Feng Er ng kahit na kaunti. Ang ginamit na laso ni Jiang Luosu ay galing sa isang pambihirang insekto. Maaari kayong kumain ng lila na dahon ng perilya dahil ito ang makakapagtanggal dito. Paalam na po sa inyo, Fairy. Ang pamumuno ng dakilang hari ay dapat laging unahin ang kabutihan. Ngayong araw ay susundin ko ang yapak ng matalinong hari upang ipasa ang trono sa ikasiyam na anak kay Murong Changhe. Simula ngayon ay hindi na ako makikialam sa mga usapin ng bansa at babalik na ako sa aming bayan para sa payapang buhay. Lumuhod ang lahat. Mabuhay ang hari ng mahabang panahon. Tumayo na ang lahat. Narito ang unang utos ng kamahalan. Itinalaga si Feng Yanran bilang bagong reyna. Palabasin na si Reyna sa palasyo. Magkakatuluyan din ang mga tunay na nagmamahalan. Moji, hintayin mo ako. Nahanap ko na ang daan pabalik. Ning Shuang, si Ning Shuang iyan. Ning Shuang, maghintay ka. Para kay Palasyong Jinluan, nag-iwan ako ng maraming mahiwagang tableta, sapat para pahabain ang buhay ninyong dalawa ng 1,000 taon. Ito na ang nagsisilbing regalo ko para sa inyong kasal. Kung magiging immortal man kayo pagkalipas ng 1,000 taon, nakasalalay na iyon sa inyong tadhana. Maraming salamat po, mahal na diwata. Patawad po dahil sa espesyal na katayuan ni Murong. Hindi kami makapagbigay ng formal na paggalang. Ning Shuang, ikaw? Aalis ka na ba? Ning Shuang, maaari ka bang manatili? Hindi naman talaga ako mula sa mundong ito. Nahanap ko na ang daan pabalik. Oras na para bumalik at tapusin ang lahat. Ning Shuang, kung balang araw ay maging immortal ako, saan kita pwedeng hanapin? Kung sakaling maabot mo ang pagiging immortal, maaari kang pumunta sa Yinghuo Immortal Domain, sa ilalim ng mundo ng mga tao para hanapin ako.
Lord Shangguan, sumuko ka na. Ang mga tauhang matapat sa iyo ay wala na ang lahat, basta't lumuhod ka at sumailalim sa kapangyarihan ko, sisiguraduhin kong wala kang magiging pinsala. Traidor! Alam mo ba na ang pagtataksil sa bayan ay isang kasalanang katumbas ng matinding parusa? Hindi ako nagtataksil sa bayan. Nagsisimula ako ng pag-aalsa. Sabihin mo sa akin, sino ang makakatalo sa akin? Sino ang maglalakas loob na parusahan ang buo kong pamilya? Walang hiya ka. Naghahanap ka ng gulo. Ang sinumang makakakuha sa ulo ni Shangguan Ning Shuang ay gagantimpala ng 1,000 ginto at gagawing isang makapangyarihang pinuno. Ngayon, titingnan ko kung luluhod ka o hindi. At isa pa, ang mapapangasawa mong si Moshi, ako rin ang tumapos sa kanya. Saksi ang langit at lupa. Kung magkakaroon man ng kabilang buhay, hindi ko kayo titigilan. Ye Nanyang, nandito na ako muli.